Natuldukan man ang hidwaan ng Hong Kong at Pilipinas kasunod ng pagsusuri kaugnay sa Manila bus hostage crisis noong taong 2010, may umusbong na panibagong issue. Sino ba ang nagsorry? Ang lokal pamahalaan ng lungsod ng Maynila mismo, ang pambansang gobyerno o ang pambansang gobyerno. Inuulit po namin, excuse me po, inuulit po namin ang tanong. Sino ba ang Sino po ang nagsorry? Yung pamahalaan ng lungsod ng Maynila o ang pambansang gobyerno ng Pilipinas? Ang sabi kasi ni Manila Mayor Joseph Estrada, si Secretary to the Cabinet Jose Rene Almendras ang siyang humingi ng dispensa sa Hong Kong. Narito ang pagtutok ni JP Soriano. Sa panayam ng media, ikinuwento ni Manila Mayor Joseph Estrada ang mga nangyari sa pulong nila ni Hong Kong Chief Executive Chun Ying Liu. Ayon sa dating Pangulo, si Cabinet Secretary Rene Almendras mismo ang humingi ng kapatawaran o sorry kay Hong Kong Chief Executive C.Y. Liu. The national government through Secretary Almendras sorry, apologize, and the local government through the mayor, me, myself, apologize. So, the national and local government apologize. So that's why this was accepted. Ito rin ang kwento ni dating Finance Secretary Jose Pardo na kasama rin sa pulong. By Secretary Almendras, he in effect expressed it in behalf of the national government and then read out a statement, signed statement given to the victims, the families. Ayon kay Estrada, kinabahan daw siya dahil may ilang Hong Kong politicians na pro-China raw na nagtangkang pigilan ang negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at Hong Kong. Ayon kay Era, mahalaga ang relasyon ng Pilipinas sa Hong Kong. Aminin natin, mas kailangan natin ng Hong Kong kaysa kailangan ng Maynila. Ilan sa mga pamilya ng biktima ng hostage taking humarap sa media kahapon. Anila, tinanggap na rin daw nila ang naging kinalabasan ng usapan kahapon. Inaasahang dadami na muli ang mga turista mula sa Hong Kong dahil sa pag-lift ng Black Travel Alert sa Pilipinas. Ilang Hong Kong resident na nakausap namin ang nagsasabi nagpaplano na raw silang magbakasyon sa Pilipinas na minsan ding ipinagbawal sa kanilang bisitahin. Beautiful country, yeah, seaside, yeah. And I have gone to Manila 3 times. Ang Hong Kong sa mga pangunahing destinasyon ng mga Pilipino dito sa Asia, dito rin nagtatrabaho ang mahigit 136,000 OFWs na karamihan ng mga domestic helper. Lahat sila ay umaasang matuldukan na ang problemang idinulot ng Manila bus hostage crisis upang sila ay mapayapang makapagtrabaho ng walang problema. Mula rito sa Hong Kong, JP Soriano, nakatutok 24 oras.